tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 25, 2015. Sa ulo ng ating mga balita: bentahan ng armas at iba pang tagong deal sa Arroyo Administration, handang ilandad ng MILF. Full support sa militar laban sa BIFF na ipaabot na sa MILF commanders. Militar, halos inaming hindi kakayanin ang all-out offensive laban sa BIFF kung hindi tutulong ang MILF. Isang patay, 3 naman ang sugatan sa jailbreak sa Sarangani Provincial Jail. 4 na iba pa patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. 5 magkakapatid patay matapos masunog ang kanilang bahay habang nakikipag-inuman at nakikipag-videokehan ang kanilang mga magulang sa kapitbahay doon sa Bukidnon. Typhoid fever outbreak sa isang bayan sa Cebu, di pa rin kontrolado. 2 ang patay, 29 pa ang inuobserbahan. Balita sa bayong dagat, pinakamalaking cyber hacking group nabuwag sa Europa habang 3 mga journalist arestado sa pagpapalipad ng drone sa Paris. Sa sports, kampo ni Manny Pacquiao hindi nababahala sa dating strength at conditioning coach na si Alex Ariza na nagtatrabaho ngayon kay Floyd Mayweather Jr. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Inyo rin pong napapanood sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang anchorman, si Bombo Vince Villar. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, kahapon ay ginunita natin ang ika-29 na anibersaryo ng People Power One Revolution noong 1986. Pero marami po ang nagsasabi, lalo na doon sa panig ng mga kritiko ng Administrasyong Aquino, na ang tunay na diwa raw ng EDSA People Power Revolution ay namatay sa pagdiriwang kahapon. Mas marami pa raw na pulis kaysa sa mga magdidiwang ng ika-29 na anibersaryo. May detalye niyan si Bombo Gerald Ulep. Tama, Bombo Vince, tahimik, patay at tila na ilibing daw ang tunay na diwa ng EDSA People Power Revolution kahapon. Ito ang reaksyon ng mga mamamayan, estudyante at iba't ibang grupo na pumunta sa EDSA. Mas marami pa ang mga pulis sa EDSA Shrine kaysa sa mga taong magdidiwang sana sa lugar para alalahanin ang EDSA Revolution. Dahil dito, tila bumalik ang martial law dahil sa pagkontrol ng mga otoridad sa mga taong maggugunita lamang sana sa pagiging malaya ng bansa. Matamlay ang naging selebrasyon dahil mangilan-ilang tao lamang ang pumunta sa EDSA. Hindi gaya ng dati na masaya at maraming personalidad ang dumalo habang may mga kalapati at lobo pang pinakawalan. Tanging ang misa lamang ng Pangulong Aquino ang aktibidad sa EDSA Shrine at wala nang sumunod pang programa. Ayon sa ilang taong pumunta sa lugar, gusto lang sana nilang taon-taon ay masaya ang pagdiriwang ng EDSA Revolution, makarang maibalik ang demokrasya ng bansa. 29 na taon na ang nakaraan. Sa kabuuan, hindi nasiyahan ang sambayanan sa naging resulta ng kontroladong pagdiriwang ng EDSA Revolution kahapon. Paliwanag naman ng Malacanang, inaasahan na nilang kakaunti lamang ang dadalo dahil ginawa lamang na simple ang pagdiriwang ngayong taon. Ayon kay EDSA People Power Commission Chief Emily Abrera, simple at payak ang selebrasyon para mas maramdaman ang tunay na diwa ng pagdiriwang ng publiko. Nilinaw ng Malacanang na wala itong kinalaman sa napabalitang kudeta laban kay Pangulo at mabilisan lamang ang pagdalo nito sa nasabing anibersaryo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nagpahiwatig ng pagkadismaya ang dating presidente at isa sa mga nanguna ng EDSA Revolution 1 na si Fidel Valdez Ramos na hindi nakadalo sa mga programa sa EDSA Shrine. Ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na hindi dumalo ang dating Pangulo mula noong 1986. Na traffic umano ang dating Pangulo kaya hindi siya nakarating sa EDSA Shrine. Gayunman, pinunan nito ang mahinang pamumuno ni Pangulong Benigno Aquino III kaugnay sa pagkasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force ng PNP sa Mama sa Pano, Maguindanao. Isang buwan na ang
kalilipas. Malaki umano ang kakulangan ng pamahalaan sa nasabing operasyon kaya't maraming namatay na pulis. Imbis na magpakita si Ramos sa EDSA ay mas minabuti nitong dumalo sa book launching ng dating general na si Jose Almonte, ang dati niyang National Security Advisor, at dumaan din sa Campo Crame ang dating Pangulo at inihayag ang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, magsasagawa ngayong araw ang ilang pribadong sektor ng protest caravan para hilingin ang pagbibitiw ng Pangulong Benigno Aquino III. Kakalap ang mga ito ng 1 milyong pirma para hilingin ang pagbaba ni Pinoy sa pwesto. Ayon sa mga organizers, ang isasagawang massive protest ay hindi lamang para hilingin ang pag-resign ng Pangulo, pero magsisilbi rin itong awareness campaign. Mag-iingay umano mga ito para ipakita ang labis na pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa kapalpakan sa pamumuno sa bansa. Magtatapos ang protest caravan sa pamamagitan ng candlelight sa Timog Circle. Magtutuloy-tuloy ang kilos protesta hanggang sa Biyernes at isasagawa ito sa paanan ng Mindiola. Bentahan ng armas at iba pang tagong deal sa Arroyo administration handang ilantad daw ng MILF. Full support naman sa militar laban sa BIFF na ipaabot na sa mga MILF commanders. May detalye niyan si Bombo Dennis Habito. Babawiin bagkus ay maaari pang madagdagan ang mga pagbubunyag ng Moro Islamic Liberation Front ukol sa naging talamak na bentahan ng baril noong Arroyo administration. Itong binigyang diin ni MILF Chief Negotiator Mohagir Iqbal, kasunod na rin na ang kanyang pagbubulgar ng kanilang deal sa mga tauhan ng AFP ilang taon na ang nakakaraan. Nabunyag din ang illegal na deal dahil sa bintang na itinatago ng rebelding grupo ang ibang mga armas ng SAF troopers, kaya 16 na piraso lamang ang ibinalik sa pamahalaan. Para kay Iqbal, totoong bumili sila ng baril at kumukuha ng armas mula sa Armed Forces of the Philippines, ngunit ito ay kanilang binabayaran at hindi ang armas ng SAF troopers ang kanilang itinatago. Manapa ay ibinalik na umano nila ang ilan sa mga piraso nito, habang ang iba naman ay napunta sa BIFF na hindi umano nila kontrolado. Samantala, Bombo Beans, dahil sa paglakas ng pwersa ng BIFF at sa paghingi ng tulong ng militar, na ipaabot na umano ng grupo sa kanilang mga commanders ang all-out offensive laban sa lawless elements. Layunin ng direktang pagpapaabot ng impormasyon sa kanilang tropa sa ibaba na maiwasan umano ang panibagong missing counter sa panig ng militar. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pas Radio, Bombo! Samantala, malakas na ebidensya ang baril ng Special Action Force ng PNP na ibinalik ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para matukoy ang bumaril kay PO2 Joseph Sagunoy. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Director Benjamin Magalong na siyang namumuno sa Board of Inquiry ng PNP, posibleng miyembro ng MILF ang bumaril at kumuha ng video kay Sagunoy. Lumabas kasi sa investigasyon ng PNP Board of Inquiry na isa ang baril ni Sagunoy sa 16 na baril na ibinalik ng MILF. Ang baril ni Sagunoy na ginamit sa engkwentro ay isang M4 assault rifle na isa rin sa mga napalitan na ng piyesa bago ibalik sa gobyerno. Malalang kumalat at naging viral sa social media ang video ng malapitang pagbaril kay PO2 Sagunoy habang buhay at naghihingalo ito. Sa iba pang balita, nakahanap ng taga-depensa sa Kamara sina Peace Advisor Teresita Deles at ang Government Chief Negotiator sa MILF na si Professor Miriam Coronel Ferrer. Sa harap ito ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na si Bakina ang dalawa dahil sa munoy pagkiling sa MILF na sinigundahan pa ni House Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon. Sinabi ni Liberal Party Secretary General at Western Samar Representative Mel Senen Sarmiento na walang basihan ang pagpapasibak kina Deles at Ferrer. Ayon kay Sarmiento, ginagawa lamang ng dalawang opisyal ang kanilang trabaho. Kung magpapakita umano na walang masasandalan o magtatanggol sa peace agreement, ay tuluyang guguho ito. Ang paninindigan lamang umano ni Deles at Ferrer ay ang kasunduan sa MILF, lalong-lalo na ang aspeto ng koordinasyon sa pagitan ng puwersa nito at ng gobyerno sa anumang operasyon. Sina Ferrer at Deles ay sinasabing masyadong nag-aabogado para sa MILF sa gitna ng mga investigasyon sa Mama Zapano incident, kaya umantong pa sa uling araw ng investigasyon ng Senado na tinanong ang mga ito kung sino ang kinakatawan, ang gobyerno ba o ang rebelding MILF. Paglabas ng selda ni Senador Bong Revilla, iniimbestiga na raw ng PNP. Tiniyak din na may mananagot na opisyal. May detalye niyan si Bombo Annalise Soberano.
Ipinag-utos na ngayon ni Interior and Local Government Secretary Maroja sa pamunuan ng Pambansang Pulisya ang isang full-dress investigation kaugnay sa napaulat na pagpupulong ng nakakulong na sina Senators Bong Revilla at Juan Ponce Enrile noong February 14. Inatasan ni PNP OIC Chief Police Deputy Director General Leonardo Espina si Police Director Francisco Don Montenegro, ang Director for Investigation and Detective Management o DIDM, para pangunahan ang nasabing investigasyon. Ayon kay Espina, ang nasabing investigasyon ay para ma-evaluate ang mga circumstances sa likod ng kumakalat na larawan sa pagitan ni Senators Revilla at Enrile na sana'y magkahiwalay ang kanilang kulungan. Iniimbestigahan na ngayon ang ilang opisyal ng PNP Custodial Center. Tiniyak naman ni Espina na mananagot ang ilang opisyal ng nasabing kulungan sakaling mapatunayan na ipinuslit ng mga ito ang senador. Una nang iniulat ni PNP Headquarters Support Service Chief Police Chief Superintendent Alberto Supapo na dinala nila sa PNP General Hospital si Senator Revilla dahil kailangan itong isailalim sa medical check-up. Batay sa report, bandang alas 4:30 ng hapon noong February 14 ay isinailalim sa monitoring ang lahat ng vital signs ng senador at nag-undergo din ng physical check-up ng naka-duty na doktor sa emergency ward ng nasabing ospital at binigyan pa ito ng gamot. Samantala, itinanggi ni AFP Civil Relations Service Commander Brigadier General Joselito Kakilala na ang ginawang unity walk ng PNP at AFP kahapon ay para pawiin ang nababalitang hidwaan o alitan sa pagitan ng dalawang security sector. Sinabi ni Kakilala na ang unity walk ay kaugnay sa pagunita ng ika-29th anniversary ng EDSA People Power at hindi para patunayan na walang hidwaan sa pagitan ng militar at pulisya. Ito'y dahil sa madugong Mamasapano Operation na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. At dahil dito, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng PNP at AFP. Ayon kay Kakilala, ang nasabing Unity Walk ay patunay na ang PNP at AFP ay nagkakaisa, focus sa kanilang misyon para protektahan ang sambayanan at isecure ang soberenya ng Estado. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Muling nabuhay ang isyu ng pagbibigay ng special powers kay Pangulong Benigno Aquino III matapos mailusot kagabi sa ikalawang pagbasa ng Senado ang naturang panukalang batas. Dahil dito kumpiyansang administration senators na may hahabol ang emergency powers bago ang pagsisimula ng taginit. Sa panahong ito kasi nagkakaroon ng pinakamalaking demand sa kuryente sa mga highly populated areas na katulad ng Metro Manila. Matatanda ang nabinbin ng panukala dahil sa dami ng kumukontra rito mula sa grupo ng minorya dahil lantad umano sa pag-abuso ang anumang extra powers. Samantala, mga kaibigan, mistulang inamin ng militar na hindi kakayanin ang all-out offensive laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kung hindi raw tutulong ang MILF. Mula Bombo Radio Coronadal, may exclusive na panayam ang naturang himpilan at may pagulat niyan si Mombo Sheila Canyonero. Hindi na bago ang deklarasyon ng all-out offensive operation laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF dahil matagal na rin itong binibigyan ng aksyon ng militar. Ito ang inihayag ni 6th ID Public Affairs Chief Captain Joan Pitingray sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kasunod ng paglunsad ng all-out offensive operation laban sa BIFF ng Armed Forces of the Philippines matapos umatake ang rebelding grupo sa ilang bayan sa Mindanao. Ayon sa opisyal, matagal ng target ng militar ang rebelding BIFF, subalit nahihirapan umano sila dahil hindi kabisado ng mga ito ang terrain sa mga lugar kung saan nakakasuguban nila ang rebelding grupo, dahilan upang mahirapan sila sa paghahabol sa mga ito sa panahon na makapasok ang mga ito sa mga tagong lugar. Dagdag pa sa pahirapan na paghahabol ng mga militar dito ay ang pagtatago ng mga BIFF sa mga lugar kung saan maraming sibilyan upang hindi madaling makita ang mga ito. Dahil dito, kailangan umano ng militar ng tulong ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pagkilala ng mga rebelding BIFF upang mahuli ang mga ito at matapos na ang ginagawang panggugulo sa isla ng Mindanao. Tulad po kasi ng NPA na nagtatago din sa mga mamamayan upang hindi mapag-alaman na sila ay NPA. So we have a problem on this and we need the help of the MILF. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Sheila Pagidyan Canyonero, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Mananatili muna sa PNP Hospital si dating Association of Philippine Electric Cooperatives APEC Party List Representative Edgar Valdez matapos makaranas ng hypertension kagabi. Pasado alas 9 kagabi nang magdesisyon si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang na isugod si Valdez sa pagamutan. Samantala, ihirit din ng kanyang abogado si Attorney Joel Ferrer na ilipat ito sa PNP Custodial Center dahil sa inihindang sakit maliban lamang sa slag na hindi pa natatanggal sa galugod ni Valdez. Sa Martes, nakatakdang dinggin ang kanyang hirit na makapagpiyansa. Nabatid na naharap si Valdez sa kasong plunder at 7 bilang ng graft o katiwalian. Sinasabing ibinulsa ng dating mambabatas ang kickback na 57.78 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2004 hanggang 2010. Makarang idaan ang pondo sa mga peking NGOs ni Janet Lim Napoles. Maliban kay Valdez, 28 iba pa ang kasama sa set ng mga kasong inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Samantala, maki-update tayo sa nangyaring jailbreak doon po sa Sarangani Provincial Jail kung saan isa ang patay, 3 ang sugatan at sa ngayon ay 4 pa po ang pinaghahanap ng pulisya. May detalye niyan mula Bombo Radio Jensen, si Bombo May Diglaro. Puspusan ang hot pursuit operation ng Malapatan Municipal Police Station sa 4 sa 8 preso na tumakas mula sa Bureau of Jail and Management and Penology o BJMP sa Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Police Chief Inspector Robert Gabayeron, hepe ng Malapatan Municipal Police Station, alas 7:30 kagabi nang makarinig sila ng 2 putok. Kasunod ito ay ang pagkakagulo ng mga detainees at gwardiyan ng Malapatan Jail. Una-unang inagaw ng isang trustee ang susi mula sa jail guard at sa binuksan ang selda ng bilangguan. Sunod na nangyari ang pag-aagawan umano ng baril na humantong sa barilan. Patay ang isang detainee na si Mod Lakim, taga-Parokya Islam Suyan, Malapatan, Sarangani Province na nahaharap sa kasong robbery with homicide na natamaan sa ulo at dibdib matapos nakipag-agawan ng baril sa jail guard na naging dahilan ng kamatayan nito. Habang bantay sirado naman ng pulisya ang mga sugatang bilanggo na sina Jerry Bilyota, 31 anyos, nahaharap sa kasong pagnanakaw na taga-Maribulan, Alabel, Sarangani Province, may sugat sa likurang bahagi ng katawan. Gerald Caballes, 19 anyos, taga Poblacion Glen, Sarangani, may kasong carnapping na nagtamo ng sugat sa kaliwang braso. At si Michelle Macaso, 48 anyos, nahaharap sa kasong may kinalaman sa droga na taga Malungon Gamay, Sarangani at may sugat sa kanyang 2 tuhod. Kasalukuyan namang pinaghahanap ang iba pang 4 na preso na pumuga na nakilala na sina Ronald Upos, 23 anyos, may kasong pagnanakaw na taga Mudan Glan, Sarangani. Roberto Carapayco, 21, may kasong attempted rape na taga Glan, Sarangani. Gerald Lipasan, may kasong carnapping at Romnick Poster na nahaharap sa kasong murder na kapwa taga Malungon, Sarangani. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring jailbreak. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio, Jeroel Santos, Bombo May Diklaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, nakakaawa po ang sinapit ng 5 magkakapatid matapos pong masunog ng buhay sa loob ng kanilang bahay habang ang kanilang mga magulang naman ay busy po sa pakikipag-inuman at pakikipag-videoke doon po sa Bukidnon. May detalye mula Bombo Radio Cagayan de Oro, si Bombo Junel Ucad. Posibleng marap ng kaso kriminal ang mag-asawa matapos nasunog patay ang 5 nitong anak sa loob ng bahay sa Sitio Bangkal, Barangay Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon. Ito matapos lumalabas sa inisal na pag-imbestiga ng pulisya na abala ang mag-asawang sina Richie at Annabel Linguyan ng pag-inom ng alak at pagkakanta ng video case sa kapitbahay habang inuwan ang mga anak sa kanilang bahay. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Bukidnon Provincial Police Office Spokesperson Inspector Giselle Lungakit na posibleng ang naiwan ng sinaing ng nakakatandang kapatid na mag-asawa na si Angelo ang pinagmulan ng pagkasunog ng kanilang bahay na gawa lamang sa light materials. Sinabi ni Lungakit na mag-ilang oras na munong nasa pag-iinuman ang mag-asawa kaya sinundo ng kanilang anak upang papauwi na. Napag-alaman na ang nasabi mga biktima ay kinabilangan ng 2 lalaki at 3 babae kung saan may mga edad na 2 anyos, 3 anyos, 5 anyos, 10 anyos at 11 anyos. Bombo Junel Ucat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa lalawigan naman ng Sorsogon, iniinalang asset ng militar patay sa pamamaril na mga pinaniniwalaang miyembro ng mga NPA. May detalye mula Bombo Radio Legazpi, si Bombo Lorena Kising. Ang
pagiging malapit sa mga militar ang isa sa tinitingnang anggulo ngayon ng mga otoridad sa pamamaslang sa embalsamador sa lalawigan ng Sorsogon. Ang biktima ang nakilalang si Luis Emmanuel Grepalo mula sa bayan ng Bulan. Sa inisyal na investigasyon, napag-alaman ng mga armadong lalaking pinaniniwala ang miyembro ng rebeldeng New People's Army ang nagpula ng bala sa biktima habang pauwi na sa kanilang lugar na nagresulta sa agaran nitong kamatayan. Posibleng napaghinalaan umano si Grepalo na asset ng militar dahil sa ilang mga sundalong kaibigan nito. Sa ngayon, maging ang mga kapamilya ng biktima ay blanco pa rin sa motibo sa krimen. Ito na ang pang-10 shooting incident na nangyari sa lalawigan sa loob lamang ng isang buwan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Lorena Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Samantala, inamin po ng mga health authorities na hindi pa rin nila kontrolado ang typhoid fever outbreak sa isang bayan doon po sa lalawigan ng Cebu. At napaulat naman na 2 na ang patay habang 29 pa ang inuobserbahan. Mula Bombo Radio Cebu, may detalye si Momo Mary June Villasawa. Inamin ngayon ni Regional Epidemiology and Surveillance Unit Reso 7 Chief Dr. Renan Semafranca na hindi pa nila kontrolado ang typhoid fever outbreak sa Barangay Kamugaw, bayan ng Pinamungahan, lalawigan ng Cebu. Ito'y matapos patuloy pa ring nakitaan ng pangunahing sintomas sa naturang sakit ang posibleng karagdagang kaso nito, kung saan maalala na umabot na sa 2 ang namatay at 27 residente naman ang natamaan ng typhoid fever. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Semafranca, kanyang sinabi na binigyan na nila ng direktiba ang lokal na opisyal sa lugar na hindi muna gamitin ang tubig na pinaniniwala ang sanhi ng nasabing outbreak habang hindi pa tapos ang kanilang isinagawang laboratory tests. Dagdag pa ni Dr. Semafranca na nilagyan na rin nila ng improvised water chlorinator ang pinagmula ng tubig na pinagkukunan ng supply ng 400 kabahayan. Maliban dito, binigyan na rin umano nila ng gamot ang mga residente na nakitaan ng sinyales ng nasabing sakit. Sinasabing patuloy rin nilang minomonitor ang kalagayan ng mga residente sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal. Maalala, umabot sa 2 ang namatay at 27 ang patuloy na inoobserbahan ng Rural Health Unit sa lugar kung saan pinaniniwala ang positibo ng focal coliform at E. coli bacteria ang supply ng tubig na ginamit ng karamihan ng mga residente sa Barangay Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Mary June Villasawa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Mistulang ang nag-resign na si General Alan Purisima pa rin daw ang hepe ng Philippine National Police o PNP para sa Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa mga lumalabas na report, hanggang sa ngayon daw kahit nagbitiw na si Purisima ay tila siya pa rin ang pinakikinggan ni Pinoy. Pati rin daw sa pagpili ng susunod na uupong hepe ng PNP ay si Purisima pa rin daw ang bibigay sa Pangulo ng pangalan. Una nang lumabas na si PNP Police Director Juanito Bungay Vano Jr., ang Deputy Chief for Logistics ang ipinipresenta ni Purisima para matiyak na maprotektahan ang kanyang interes, lalo na sa kinakaharap na kaso kaugnay ng manumalyang kontrata ng PNP sa isang courier service noong 2011. Samantala, isinusulong po ni Akbayan Party List Representative Walden Bello na akuin na muna ng gobyerno ang buong pamamahala ng MRT3 para matapos na ang problema rito. Sinabi ni Bello na hindi sa pagpapalit ng sirang riles ng MRT matatapos ang problema dahil sadyang mismanage ang kabuuan nito. Ayon sa mambabatas, napapanahon na para i-overhaul ng gobyerno ang buong management at operasyon ng MRT. Ang problema niya sa ganitong pasilidad na pinatatakbo ng pribadong sektor ay nakatutok ang pagpapatakbo ng operasyon sa pagkita ng malaki at kung magkaproblema ay pinasusolo sa gobyerno ang mga pasanin nito. Iginit ni Bello na sa kasalukuyang sistema ng MRT, hindi dapat na gumastos ng pondo ng gobyerno para sa pagsasaayos ng train system at maintenance nito dahil tiyak na masasayang lamang sa mismanagement. Pwede lamang umanong gastusan ito ng public funds kung nasa ilalim na ang MRT ng control, pangangasiwa at pagmamay-ari ng gobyerno. Samantala, kwentong katapatan muna tayo mga kaibigan. Isa pong security guard doon sa Capiz ang nagsole ng pitaka na naglalaman lang naman ng 200,000 pesos. May detalye mula Bombo Radio Rojas, si Bombo Neri Fronda.
Umaabot sa 200,000 piso na pera ang laman ng wallet na isinauli ng security guard ng isang gasoline station sa Rojas City. Hindi nagdalawang isip ang security guard na si John Michael Medallo, 24 anyos ng barangay Kinatuyan, Maayon, Capiz, na ibalik sa may-ari ang wallet dahil alam niya na ito ang dapat gawin at ayaw niyang magkaproblema ang may-ari. Napag-alaman na matapos nabuksan at makita ang ID sa loob ng wallet, naalala nito na daily customer nila ang may-ari, kaya kaagad niyang tinawagan ito. Laking pasasalamat ng kolektor ng lending company na naibalik sa kanya ang nasabing pitaka na ang pera ay mula pa sa koleksyon ng mga pautang. Para pasalamatan ng security guard ay binigyan nito ng pera si Medallo sa kabutihang ginawa. Mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Neri Fronda, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. Nagreklamo ang 43 mga mangingisdang Pinoy na umuwi sa bansa matapos ang naranasang hindi magandang pagtrato sa kanila ng makulong sa Indonesia. Dahil dito ay nakanda umano ang mga ito na magsampa ng reklamo sa kanilang employer na si Tram Mina. Ayon sa mga mangingisda, inabandon na sila ni Mina sa fishing vessel na KM Love Merben 2 mula Jakarta, Indonesia, habang wala silang natanggap na namang benepisyo. Ang mga mangingisda ay nahuli sa North Maluco noong Setyembre 16, 2014 dahil sa illegal na pangingisda. Nakauwi lamang ang mga ito nang nakikoordinate ang Department of Foreign Affairs sa Philippine Consulate General sa Manado, Indonesia. Bombo International News. Bombo International News. International News. Samantala, isa raw na malaking cyber hacking group ang nabuwag sa Europe habang 3 namang journalist ang arestado raw sa pagpapalipad ng drone doon sa Paris. May detalye si Bombo Jovino Gala. Arestado ang 3 Al Jazeera journalist matapos na magpalipad ng drone sa Paris. Kasalukuyan pa rin inaalam ng mga otoridad kung ano ang naging motibo ng mga nahuling journalist na ang unang rason nila ay gumagawa lamang sila ng pelikula. Nabatid na pinagbabawal sa Paris ang pagpapalipad ng drone nang walang lisensya at ang mga nahuhuli ay pinagmumulta nang aabot sa $85,000 at 1 taon na pagkakakulong. Hindi na inilabas ng mga otoridad ang pangalan ng mga nahuling journalist. Samantala, nabuwag ng Europol's European Cybercrime Center ang pinakamalaking grupo na nag-hack ng computers na nambibiktima sa mga iba't ibang bansa. Nabuwag ng Europol's na binubuo ng mga bansa gaya ng Germany, Italy, the Netherlands at Britain ang grupo na tinawag na Ramnet Botnet, isang network ng computers na infected ng malware. Ang nasabing cybercrime group ay kayang pumasok sa computers, magnanakaw ng web browsing sessions at mga cookies para nakawan ng pera ang kanilang mga biktima sa bangko. Lumalabas sa pananaliksik ng isang malaking computer company na may 27% ang kanilang hindi pa natutuklasan na kung saan binubuo ito mula sa bansang Vietnam, United States, Bangladesh at ang Pilipinas. Yan ang ating ulat. Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. My promoter and I, we agree really whatever he wants, the agreement he wants to do, and we agree really. It's time to make the fight happen that the fans deserve it. Let's make it happen May 2nd. Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao-Mayweather fight. Pacquiao-Mayweather fight. Update. Kaya natin to. Ang kampo ni Manny Pacquiao hindi raw nababahala sa dating strength and conditioning coach na si Alex Ariza na nagtatrabaho na ngayon sa kampo ni Floyd Mayweather Jr. At alamin din natin ang update mga kaibigan sa gagawing pag-host ng Pilipinas sa Asia Pacific Taekwondo Tournament sa Iloilo City sa darating na Sabado. Yan po ang sports news ni Bombo Kevin Fuentes. Yes, Bombo Vince, hindi na babahala ang kampo ni Manny Pacquiao sa dating strength at conditioning coach si Alex Ariza na ngayon ay nagtatrabaho kay Floyd Mayweather Jr. Ayon sa long-time advisor ni Pacquiao na si Michael Conks, walang epekto sa team si Ariza dahil hindi ito eksperto pagdating sa pagpaplano ng fight strategy.
Dagdag pa nito na alam umano ng 8th Division World Champion ang importansya ng mega fight kay Floyd Mayweather Jr. Naniniwala din ang kampo ni Pacquiao na magwawagi sa laban ng Pinoy Ring Icon kapag ito ay nakapokus sa matinding pagsasanay. Samantala, ipinalam ni Cox na may hinihanda ng sparring partner si Hall of Famer Fred Roach sa Pinoy Ring Icon, subalit hindi ito nakuha ang pangalan. Nakatakdang tumulak ng Los Angeles, America si Pacquiao sa pagtatapos ng linggo para ipagpatuloy matinding training sa match-awaited showdown kay Mayweather sa Mayo 2 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Sa kabilang dako, magsisimula na sa Pebrero 28 ang Asia Pacific Taekwondo Tournament na gagawin sa Iloilo City kung saan Pilipinas ang mag-host ng event hanggang Marso 1. Ang naturang tournament ay laloka ng bansang Canada, Guam, China, Hong Kong, Japan, Indonesia, Taiwan at USA. Mismong si Iloilo Mayor Jed Mabilog ang siya mangunguna sa pag-welcome ng mga kalahok ng Asia Pacific Sports Event na programa ng Philippine Sports Commission. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Mga kaibigan, sa palitan po ng dolyar ngayong araw, ang US dollar ay nagkakalaga ng 44 pesos and 31 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 5 pesos and 71 centavos, habang ang Singapore dollar ay 32 pesos and 66 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita sa Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Pebrero 25, 2015. Balikan lamang po natin ang ating mga headlines. Bentahan daw ng armas at iba pang tagong mga deal sa Arroyo Administration handang ilantad ng MILF, habang full support naman sa militar laban sa BIFF na ipaabot na raw sa kanilang mga commanders. Military naming hindi kakayanin ang all-out offensive laban sa BIFF kung hindi tutulong ang MILF. Isang patay, 3 ang sugatan sa jailbreak sa Sarangani Provincial Jail. 4 na iba pa patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. 5 magkakapatid patay matapos masunog ang kanilang bahay, habang ang kanilang mga magulang ay nakikipag-inuman, nakikipag-videoke sa kanilang kapitbahay sa Bukidnon. Typhoid fever outbreak sa isang bayan sa Cebu, hindi pa rin daw kontrolado. 2 ang patay, 29 naman ang inoobserbahan. Sa international news, pinakamalaking cyber hacking group nabuwag sa Europa, habang 3 journalist naman arestado sa pagpapalipad ng drone sa Paris. Sa sports, kampo ni Manny Pacquiao hindi na babahala sa dating strength at conditioning coach na si Alex Ariza, na nagtatrabaho na ngayon sa kampo ni Floyd Mayweather Jr. Habang ang Pilipinas ay mag-host daw ng Asia Pacific Taekwondo Tournament sa Iloilo City na magsisimula sa darating na Sabado. Sa mga latest pang mga impormasyon, maglagod lamang sa ating official website, ang www.bomboradio.com. Sundan kami sa Twitter at Bombo Radio News. Ilike kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Inyo rin pong napanood sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman, si Bombo Vince Villar, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!